Ito yung kagandahan ng dry pack method. Pwede natin siya palan o kaya maitatago. So isang dahilan pa kung bakit dry pack method tayo ay yung hinahabol natin yung level. Main door. So kailangan natin habulin yung level niya. Yung level din ng kabuuan ng flooring na to. Dapat kailangan mo siyang iwalis para talagang halong-halo yung mga buhangin at saka yung alikabok na dumikit dito sa may door. Yan po yung buhangin natin. Tapos, ang una namin ginagawa dyan, welcome back sa ating panibagong vlog. Narito tayo ngayon sa bagong proyekto natin. Share natin kung ano nga ba yung step by step na pag-tiles natin. So may mga tutorial na tayo kung paano mag-compute ng pag-tiles natin. Sa ngayon naman, share natin paano nga ba yung haluan. Ano nga ba yung mga gagawin natin para dun sa may method na gamit natin pagka ito ay hindi pa level o kaya naman nahuhuli yung mga PVC pipe, nahuhuli yung mga electrical niya o kaya water line niya. So meron tayong tinatawag na dry pack method na ginagamit natin. Ito yung method na ginagamit natin dito. Ngayon, share natin kung ilan nga bang buhangin, ilan nga bang semento, ilan nga bang tubig, at kung paano yung proseso natin using dry pack method. At kung ano yung mga kailangan natin maintindihan at pagandaan na dapat malaman din ng karamihan, lalo-lalo na sa mga homeowners, mga kamastano. So ngayon, kailangan muna natin syempre mga materials. So papakita ko sa inyo. Ayan, may mga materials tayo dito na kung saan base doon sa may mga na-quote natin, na kung saan sinare ko rin yan sa isang video natin kung paano nga ba yung pagkuha ng tiles, kung ilang piraso yan. Ngayon, i-share din natin kung paano yung proseso. So yung semento at tile adhesive, susunod yan sa mga itatakil natin ng mga videos, no? So sa ngayon, ang kailangan muna natin syempre, kailangan natin ng semento. 40 kilograms yan. Tile adhesive, ito po yan, nasa 25 kilograms. Yung tile adhesive natin na yan, ABC po, original. So yan yung mga isa sa mga kailangan natin bago tayo mag-tiles using semento at saka tile adhesive at saka buhangin, mga kamasta. So itong buhangin natin, nabistay po ito. Nabistay na 1/2, depende kung gaano kakapal yung dry pack natin. Kung nasa 2 o kaya naman 5 cm pataas, 1/2 yung gagamitin mo na bistay. And then, syempre yung tiles natin. So tiles sa floor, ito yung ginagamit natin usually 60 by 60, 80 by 80, 120 by 120, o kaya 1 meter by 1 meter, o kaya 100 by 100. So sa ngayon, ang gagawin lang natin dyan, mga kabasta, pag-uusapan natin kung paano nga ba yung method na ginagamit natin at ratio ng mga buhangin bawat semento, tile adhesive na ginagamit natin. Yan. So para mas maintindihan ng karamihan. So usually sa pamamaraan na to, napakadali lang. Ayan, oh. Diba? Siruho na lang to. Pag tinatawag natin na siruho, gilid na lang. Yan. And then dito naman. Ngayon, dito sa pagle-layout natin, dapat i-consider mo yung height ng pintuan. Yan ang unang-una mo i-layout. At the same time, ganun na rin yung kung paano mo i-distribute yung tiles. Kung pwede ka mag-start ng pagitna, isa dun sa gitna, tapos distribution na yan para pantay yung zero mo dito, pantay din zero mo doon. Ngayon, ang gagawin din naman natin dito, pinag-aaralan natin kung buo ba dito yung tiles o kaya naman ganito, hati, isa dito tapos isa doon. So yun yung mga ginawa natin. Ngayon, para malaki o tsaka pantay yung mga siruho, hindi ka mahihirapan magsiruho, walang ganito kaliliit na siruho, ang ginawa namin, ito yung layout. Tapos yung height natin na 210 cm ay kinuha na rin ho natin. So yun po yung standard na pintuan na ginagamit natin. Ngayon, ang gagawin natin dito, pagkatapos mo may i-layout yan, syempre titingnan natin yung level hanggang buo po yan. Buo na kukunin mo yung level nya at para makapaglatag na tayo ng tiles. So dito sa part na to, pinaiwan ko talaga para kako pwede tayong dumaan kagaya nito. Yan. Na hindi nadadamage o kaya nagagasgas yung mga tiles na mayroon na tayong naikabit, no? So sa ngayon, ang kailangan muna natin, yan, paghahalo ng buhangin, tapos tubig at saka semento. So dito, kung napapansin nyo, sa isang sako kasi ng semento, ito, 4 na timba na 16 liters, yan po yung buhangin natin. Tapos ang una namin ginagawa dyan, nahalo muna namin yung tubig na kung saan
nasa isang kalahati o kaya naman isang timba. Depende sa kalagayan ng buhangin natin kung ito ba'y basa o kaya naman tuyong-tuyo. Dapat yan tinitingnan nyo rin kung basa ba siya o hindi. So yun po yung isa sa mga kailangan nyo pag-aralan para hindi basa, hindi rin naman masyadong tuyo. Sa ngayon, ang ginagawa namin dito, after natin mahalo yan, naghahalo rin tayo ng Thailand Desi. Tinutubigan lang natin yan na saktong-sakto lamang po yung halo niya. Hindi siya yung malapot, hindi rin naman siya yung malabnaw, no? So yan yung mga kalimitan nating ginagawa pagdating sa Thailand Desi, na kung saan pagka nailagay mo na yung Thailand Desi, dire-diretso na ho yan. So diretso latag, kagaya nito, nalagyan na ng Thailand Desi yan. So ayun, pagka nailagay na nila yan mga kamastan, meron na tayo susunod na gagawin dito. Bago ka maglatag ng mga tiles na yan, hindi po pwede na maglalatag ka lang ng basta-basta. Pag nilagay mo yung halo, ilalagay mo lang siya. Ginagawa natin yan, ilalagay natin siya na tinatawag namin na grout. O kaya naman, semento, tapos tubig. Para yung mga dumi, kaya naman alikabok na meron dito sa may semento natin, ay may halo po siya. Yung isa sa mga proseso natin dyan, kaya nga po kumakapit yung mortar. Yung mortar na yan, yun po yung dry pack na tinatawag natin. Ganito po yan. Yan na siya. Yan. So dry pack method, yan ang tawag natin dyan. So yung ginagawa ni Ronnie ngayon, yan po yung pinapantay na ho natin. Yung bawat level ng mga tiles natin. Kung pantay ba siya dito, pantay dito, at saka pantay doon. Pagdating sa mga tiles, hindi 100% na pantay-pantay ho ang mga tiles natin. Hindi rin 100% na ang tiles natin ay magkakapareha yung sukat. Kaya nga po, gumagamit kami ng spacer. Ito yung nagsisilbing spacer po namin. Na kung saan, yun po yung tali no tiles natin. Yung nakabox na yun po yun. Ito yung unang gagawin mo, na kung saan maglalagay ka ng tubig tapos lalagay mo ng semento. Yan po yung tinatawag natin na grout bago natin lagyan ng mortar. Pagka nalagyan na yan, pwede na tayo maglagay ng mortar natin. Okay? So yung mortar natin, nahalo na natin mga kamastano. Dapat kailangan mo siyang iwalis para talagang halong-halo yung mga buhangin at saka yung semento at saka alikabok na dumikit dito sa may flooring. So, pwede na maglagay. So sa ngayon, kukunin na natin yung level. Diretso na ho yan. Kapag kaya nakuha na yung level niya, tapos ang susunod na natin dyan, ilalapat natin o kaya naman i-compact natin. Ayan. So meron tayong ginagamit na isang tiles lang na pinang-compact natin. So halos pinapantay lang natin yan mga kamusta. Oras na naipantay na yan, titingnan mo kung may mga part na kailangan pa ng buhangin. So lalagyan natin ng buhangin. O kaya naman yung mortar na ginagamit natin. O kaya mas kilala bilang dry pack. So habang inaayos yan, nilalagyan na rin natin ng tile adhesive yung isang tiles natin na kung saan. Yan na. Purong tile adhesive po yan. Dapat kailangan mapilhapan. So pagka okay na yan, o kaya nalagyan na natin, diretso na natin siya dito. At i-compact na lang natin yan. O kaya kukunin na natin yung tamang level niya. Tapos diretso na. Ngayon, i-check natin kung papantay ba siya dito o hindi. So ngayon, yung tiles na yan mga kamusta, titingnan natin kung tama ba yung sukat niya. So kailangan mo lang kapakapain yan. Dapat pumantay lahat ng bawat sulok natin. So halos magkakasunod na ho yan. Ganon at ganon pa rin yung proseso na gagawin natin. Ito yung kagandahan ng dry pack method. Fire alarm to. Kumbaga nahuli na na-install. Ayan, yung fire alarm na yan para dun sa may ground floor natin. Ayan, hindi na tayo na problema kasi kung naglagay tayo ng pipe yan, kung dry pack method yan,
pwede natin siyang kapalan o kaya maitatago. Kagaya nito, may water line din tayo dito. Yeah. So yung water line na yan, kapag ka dry pack method din yung ginagamit natin, okay na okay yan. So isang dahilan pa kung bakit dry pack method tayo ay yung hinahabol natin yung level. Kagaya nun, main door. So kailangan natin habulin yung level niya. At the same time, ay yung level din ng kabuuan ng flooring na to. Kaya kami gumagamit ng dry pack method. Pero, limitado lang kung saan banda pwedeng gamitin ng dry pack method, mga kamusta, no? So, kagaya dito sa kabila rin. Tingnan din natin dito sa kabila. Ganon din. Ito may PVC pipe din dito. So, ang kagandahan yan pag dry pack ay, kumbaga, may tatago natin yung mga PVC pipe na yan. Siruho na lang yung gagawin ng tropa dito. So, ito lang yung konting tip natin pagdating sa tiles installation, mga kamusta, no? Maraming salamat sa inyong panonood.